Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 5 BIFF members sumuko sa militar sa Maguindanao del Sur. Isang voting center sa Abra nasunog. Police vlogger na nagbanta sa ICC at Interpol sinibak sa serbisyo ng NAPOLCOM. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. 5 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang voluntaryong sumuko sa militar sa Datu Salibo, Maguindanao del Sur nitong May 6. Sa pangunguna ng 48th Infantry Battalion, ipresenta ng 601st Infantry Brigade ang mga sumuko na sina Muhammadin Panegas alias Dindin, Abdullah Muhammad alias Parkat, Dato Manot Abubakar Panegas alias Joy, Abdullah Yusuf alias Boro, Dato Ali Panegas alias Kanutan. Bitbit nila sa kanilang pagbabalik loob ang matataas na kalibre ng armas gaya ng isang M14 rifle, isang M16 rifle, isang carbine, isang caliber .50 rifle at isang caliber .30 rifle. Ang pagsuko ng 5 ay resulta ng piniigting na kampanya ng pamahalaan kontra terorismo, gayon din ang kooperasyon ng komunidad. Ilang araw bago ang halalan, tinupok ng apoy ang isang voting center o isang paaralan sa Bangged, Abra nitong madaling araw ng Miyerkules. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP Bangged, alas 4 ng madaling araw nang magsimulang masunog ang ilang silid-aralan sa Dangdangla Elementary School. Wala namang naiulat na nasaktan sa sunog dahil walang tao sa nasabing paaralan nang mangyari ang sunog. Naalam pa ng mga otoridad kung may kinalaman sa eleksyon ng sunog at kung may mga taong nasa likod ng insidente. Ayon naman sa COMELEC, wala namang nasirang automated counting machine sa lugar dahil hindi pa na-i-deliver ito sa nasunog na voting center. Sinibak sa serbisyo si Patrolman Francis Steve Fontillas ng National Police Commission o NAPOLCOM dahil sa kanyang mga banta laban sa International Criminal Court o ICC at Interpol at iba pang mga pahayag matapos ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson Rafael Vicente Kalinisan ngayong araw, unanimous ang desisyon sa deliberasyon at si Fontillas ay napatunayang guilty sa grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer at disloyalty to the government. Bukod sa pagkakasibak, habang buhay na siyang diskwalipikado sa anumang posisyon sa gobyerno. Sa kanyang social media post na agad niyang binura, sinabi ni Fontillas, "To ICC and Interpol, we will start the war that you can't even imagine. This is not a warning, this is a threat." Kahit iginiit ni Fontillas na siya'y nagbitiw na sa serbisyo, nilinaw ng NAPOLCOM na may jurisdiksyon pa rin sila dahil naisampa ang kaso bago ang kanyang resignation. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.